Okay, so para sa video na to, sino ba sa inyo yung mga naka 64 gig dyan o 256 na download ng laro at di naman nilalaro yung mga nasa Steam Deck nila at nandito na tayo sa point na kailangan natin mag-upgrade ng SD card or ng SSD. Pero sa video na to, gagamitin natin is yung SD card. Dadamay na rin natin kung meron bang difference yung A1 tsaka sa A2. Kasi tingnan natin ito. Ang nakakarga ngayon dito sa Steam Deck natin is yung storage ko. Originally ito talaga yun 512, pero meron tayong paparating na 1 tera. Sana dumating na this week, if not, pero makakapaghintay pa naman. Pero tingnan nyo, 3 gig na lang, 4 gig. 4 gig na lang natira sa out of 512. Pero or ang usable space lang naman talaga niya is 560. Same as sa micro SD card natin na meron tayong 468. Ito rin yung 512. Pero ang nakalagay dito is yung A1 na 512. Nabili natin yung sa Data Blitz, tapos dumating yung Christmas. Naregaluhan tayo ng neto. Data Oops, zoom out natin. Zoom out. Yan, may Merry Christmas pa. Pero, ano lang to, aesthetics lang to. Nilagay lang to para sa Christmas tree. Pero, ang laman talaga nito is ito. Yan. So, oops. Uy, gumalaw. Tumama pa. Okay, so tumama tong... tumama. Sorry. Nabigyan tayo na sponsoran tayo ni Bekbek ng... Si Bekbek, ayan. So love me like you do. Na-sponsoran tayo ng 1 tera na Extreme. Sana all. Dapat kasi talaga Extreme Pro. Pero kasi, napagbilan namin ito sa Wholesale Master sa Lazada. Yung price nung Extreme Pro nasa halos 9,000 eh. Tapos itong Extreme, kailan lang niya nilabas? Nasa nasa 8.5 or 8.4 parang ganun. Tapos, yung Extreme Pro, hindi pa kasi, alam ko medyo outdated na yun. Yung speed niya is 170. Although, alam naman natin, ang read-write ng SD card ng SD slot ng Steam Deck is hanggang 100 lang. Pero syempre, di ba, magagamit naman natin to sa ibang, like, kung wala kang paggagamitan kasi ako, bala ko gagamitin ko sa camera if kailangan or what. Pero yun, again, ano na lang, onti lang kasi naman dadagdag mo kung meron ka naman i-shell out na, alam mo yun, extra money, di ba? Go ka na sa mas pataas. Pero yun nga, sa ngayon, ano ba ngayon? January 7, tong date na to. Meron ako nakikitang mas murang mga A2 na Extreme. Yung Extreme Pro, again, wala pa sila nung bago. Pero dapat nasa 200. Kasi yung 512, meron na nun yung 200 over, nakalimutan ko yung write speed niya. Yun yung meron, pero tong 1 tera nila, wala pa. So, again, may nakita ako sa Gameline, nakalimutan ko isang shop, parang nasa 6-7 yata. So, halos 1,000 plus din yung savings. Pero pahirapan kasi as in nagkakaubusan talaga. Anyway, so, yun nga sa video na to, testing natin kung may difference. O may difference pero worth it ba yung pag-upgrade mo ng naka A2 ka sa A1 lang. Pakita ko sa inyo. Ito, A2 yan, di ba? Ito yung A1. Oops. Yan, ito yung nabili nating A1 sa Data Blitz. 512. Okay, so, una siguro, lipat na muna tayo habang nagbubukas ng... Wait lang, karga natin. Ayan. So, mag-transfer muna tayo ng files. Tingnan natin, dahil kailangan natin mag-testing, zoom out natin ng onte. Ilagay natin tong cellphone. Wait. Timeran natin. Saan ba yung timer dito? Yan, stopwatch. So, mapansin nyo, ang free space ko na lang is 38 gig. So, medyo limited na lang. Hanap lang tayo ng game na malilipat. 29, 14. Sige, yun na siguro pinakamaganda, yung CS.
100 gig plus yun eh. So, pero okay na muna to, CSGO. So yun nga, pag nasa SD card siya, roughly naglalaro siya ng mga 23 to 24 seconds. O, lipat natin, off natin to. Oops. Exit. So, babalik natin siya ngayon sa SD card. Sorry, sa Steam Deck kasi nga ililipat natin yung game dun sa bago nating SD card na paggagamitan. And nasaan na yun? So, babalik natin. Pero sige, orasan na rin din natin paglipat. Total, di ba? Wala namang mawawala. Balik natin. SD card. Saan yun? Ayan. Okay. So, balik natin sa internal. So, roughly 20 minutes. Okay, so ayun na nga, mas mabilis talaga pag nasa sa SD card. Ay, sorry, SSD. Parang 1780 naglalaro ng ganun eh. Pero yun nga, pag nasa internal na siya. At the same time, labas muna natin para mas rinig. Kung marami kang games na ilo-load kasi parang ako, maglalaro ako ng madalas ko nilalaro ngayon Among Us tsaka yung mga nasa emulation tsaka tong vampire na sana yun. Ito. Ayan yung Vampire Survivors. Tapos onting Tekken. So yun, ito na. So format na natin tong isang SD card para ma-check natin kung meron ng difference or ganun ba kalaki yung difference. So, tanggalin natin. Siguro itong isang SD card na 512, tatambakan ko na lang ng mga ROM or pwede kong gawing like, paglalagay ako ng ROM or gagawa ako ng Batocera dito. Or, ewan ko, kasi meron na naman akong biniling sariling SD card slot. Yung reader pala, para gamitin to. O, tabi natin to, lagay natin tong 1 tera na A2. So again, yung 512 is A1 yun ah. Salpak natin. Okay, so yan. Alam ko format pa to eh, pero check natin ah. Okay, so yun nga, wala pa dito. Okay, ayan. Ha? Kailangan ko matanda ng password kayo, wait lang. Okay. Teka, di ko matanda yung... Alam ko, wala akong nilagay na password dito eh. Pero, teka.
Okay. Nabuksan na natin. Naghula-hula ako ng mga password. Di ko matandaan talaga kung ano nilagay ko. Pero, yun na nga. So, nandito na tayo. May lumalabas pagkasalpak natin ng card. Unrecognized device. Alam ko, extension 4 dapat to. Wait. exFAT. Delete natin siguro. Ayan. New. BTRF X4 primary sige only root everyone okay apply so yan nagpo-format na siya antayin lang natin saglit okay so zoom out natin onte. Oops. Yun o. 1 minute and 11 seconds. Okay. Pero unrecognized pa rin. Pero sige, check natin. Close natin to. Scroll tayo sa baba. Nakamount na eh. 9:53. Okay, so parang ganito rin yung format nung isa ko eh. Sige, balik tayo sa sa gaming mode. And check natin kung nakalagay na. Settings, storage, wala pa rin. Try natin unplug, replug. 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 Yun. Okay, so nandito na. Pero ganun, may 889 agad out of 937. Anyway, may laman agad oh. Pero sige, hayaan mo na. Okay na. Okay na rin yan. 900 plus pa rin naman para sa akin yan. Pero kung medyo OC kayo, hindi ko masyado to gagalawin kasi yun nga, nasabi ko kanina, may paparating tayo na 1 terabyte na SSD din. Tapos, ang bala ko is yung 1 terabyte na SSD is papartition ko yun is 120 sa Windows and then remaining sa SteamOS and then tong SD card natin para sa mga emulation games. So, at the same time, yung emulation games na yun, naka-shared siya for Windows and SteamOS. So, kaya hindi ko na muna siya masyado papakialaman. Kung meron man masasagad dyan, okay na muna sa akin para ngayon. Ang tinetesting talaga natin, kung mas mabilis or may difference ba yung, kung gaano pala kalaki yung difference nung A1 sa A2, yung pagta-transfer and all. Okay, so lipat na natin. Balik tayo sa dito, sa counter. So, lipat ulit natin siya. Kawawang counter strike, palipat-lipat. Oops, wait lang. Kunin natin yung orasan natin. Zoom out tayo ng onte. Yan.
Oops. Storage. Ayun na nga. So, ayun na. And testing natin yung loading nito sa pag nasa SD card. So, reset natin. Play. At pag-aantay na naman tayo. Oops. Okay. So, napansin nyo, di ba na? Nasa between 19 to 20 seconds. Sure na ako, meron talagang difference. Kahit sinasabi nila wala. Na mag-A1 na lang kayo. Again, nasa option nyo naman yun eh. Pwede naman talaga kayo mag-A1. Wala namang problema doon. Mas mababa, mas mura siya at the same time, di ba? Makakabili ka ng dalawa kung like dalawang 512 or dalawang 12. Pero again, kung may extra money ka na kaya mo mag-shell out ng mas mataas, mas malaki ng onti lang yung difference. Nakita nyo naman sa testing, di ba? Hindi ko na kailangan. Nakita nyo na eh. Pero yun nga, again, kanya-kanyang preference pa rin yun. Tapos, ito na lang siguro. Wala pa kasi ako nung case. Pero naghahanap pa rin ako. Pero pag nakahanap tayo, lagay natin. Pero for now, okay na muna sa akin to. Kasi nilalagay ko rin siya dun sa carrying case. Nung kasama nung binili natin siya. 'Di ba? Kasi yung ibang masyadong bulky, pagka dinala na natin, medyo malaki talaga eh. Tapos, siya na natin i-format yung isang SD card. At gagamitin ko na tong 1 tera. So, last test. Inaantay ko rin talaga yung 1 tera. Yun yung papatagal talaga dito eh. Kasi kailangan ko nun para matesting ko. Kasi ayoko nang umulit. Parang ito, di ba, meron nang nakalagay na SSD. Pag finormat ko siya sa Windows, parang medyo na-OOC ako na gusto ko kung ano yung nakalagay doon, di ko natatanggal-tanggalin. Yun nga, so dito na natin ito tatapusin kasi medyo mahaba na. Pero na-skip naman natin or i-forward na lang natin ibang medyo mabilis. Yun, and wait lang. Teka, nalipat ko na ba? Ayan, so, yun na. So, yun na nga, dito na natin tatapusin. Kung may tanong kayo or gusto kayong malaman tungkol dito sa pagpo-format or kung ano man, try natin sagutin. And, sige, yun lang. Bye-bye.